Ang araw ay pababa na sa likod ng lungsod. Pinipinturahan ang mga kalye ng gintong liwanag. Dapat ordinaryong gabi lang ito para kay Manny Pacquiao. Walang kumikislap na kamera, walang humahabol na reporter. Walang security detail na sumusunod sa likod. Isang tahimik na lakad lang. Pagkatapos ng mahabang meeting, tinatamasa ang bihirang sandali ng kapayapaan. Simple lang ang suot niya, polo shirt, maitim na pantalon at cap na nakababa sa mata. Sa karamihan, parang ordinaryong tao lang siya. At iyon mismo ang gusto ni Manny. Kahit world champion siya sa boxing at senador, ang puso niya ay laging nananabik sa simplicity. Pero sa kalyeng ito, ang simplicity ay naging iba. Isang pulis na nakatayo sa sulok ang napansin siyang nakatayo sa harap ng bintana ng tindahan. Naningkit ang mata ng pulis. Hindi niya nakita ang world champion o senador. Nakita lang niya ang isang lalaki na mukhang hindi bagay sa lugar. "Hey, ikaw," sigaw ng pulis, lumapit. "Lumayo ka dyan. Huwag kang tumayo dyan ng ganyan." Napakurap si Manny, nagulat sa tono. Magalang siyang tumango at medyo lumayo, pero hindi pa tapos ang pulis. "Ano nang laman ng bag mo? Hindi pwede basta-basta tumambay dyan." Tumaas ang boses ng pulis. Nagsimulang lumingon ang mga tao sa paligid, curious. Mahinahon na binuksan ni Manny ang bibig. "Sir, hindi naman ako gumagawa ng gulo. Naghihintay lang ako ng sasakyan." Pero nag-cruise ang braso ng pulis, umiling. "Hindi mahalaga. Hindi ito lugar para mag-loiter. Lumayo ka na." Sa isang sandali, ang dakilang champion sa ring ay tumahimik, kalmado pero matatag ang mata. Pwede niyang ipakita agad kung sino siya. Pwede niyang itaas ang boses, hingin ang respeto, pero hindi niya ginawa. Sa halip, bahagya lang siyang yumuko ng ulo, nagpapakita ng kababaang loob. At ang kababaang loob na iyon ang nagpaigting pa ng eksena dahil nagsimulang magbulungan ang mga tao. "Wait, sino ba yan? Parang si Manny Pacquiao yata yan." Lumabas na ang mga cellphone, nagsimulang mag-record. Ang pulis, hindi pa rin aware kung sino ang nasa harap niya, tuloy pa rin. "Huwag mo akong pilitin ulit." Ngumiti ng bahagya si Manny, pero ang katahimikan niya ang nagsalita ng malakas. Naitatag na ang stage, lumalaki ang tension. Wala pang nakakaalam, pero ang mangyayari ay magpapanganga sa buong kalye. Lumakas ang bulungan sa crowd. May mga naningkit ang mata, tumagilid ang ulo, hindi sigurado kung totoo ba ang nakikita. Talagang kamukha ni Manny Pacquiao, bulong ng isang teenager, hawak na ang phone para mag-record. Pero ang pulis, bingi man o walang pakialam, nakalock ang tingin sa lalaking akala niya ordinaryong dumadaan lang. 2 beses ko nang sinabi. Mas lumapit pa siya, matalim ang tono. "Ipakita mo, di mo. Tingnan natin kung dapat ka bang nandito." Hindi nagbago ang kalmadong itsura ni Manny. Dahan-dahan niyang kinapa ang bulsa, maingat na hindi bigla ang gumalaw at kinuha ang wallet. Magalang pa rin ang galaw kahit walang respeto ang ibinibigay sa kanya. Pero bago pa niya maabot, hinawi ng pulis ang kamay ng may pagmamadali. "Ayaw ko na. Lumayo ka na lang. Mga katulad mo hindi dapat nandito sa lugar na to." Parang sampal ang mga salitang iyon. May mga napahalinghing sa mga nanonood. "Mga katulad mo," bulong ng isang tao nang may galit. Sa wakas, may nagsalita sa crowd. "Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Si Senator Manny Pacquiao yan." Tumawa ng tuyo ang pulis. "Nga, si Manny Pacquiao, nakaganyan ang suot. Huwag kayong magbibiro. Hindi maglalakad ang senador ng walang security." Pero habang nanunuya siya, lalong lumakas ang curiosity ng crowd. Lumapit sila, gustong makita ng maayos ang lalaki sa ilalim ng cap. May mga excited na bulong, may mga galit na tingin. Makapalang tensyon sa hangin. Pero nanatiling kalmado si Manny. Hindi siya sumigaw, hindi ipinakita ang political title o boxing glory. Sa halip, mahinahon niyang sinabi, "Officer, hindi ako nandito para magdulot ng gulo. Gusto ko lang maghintay ng payapa." Pero minsan, ang kababaang loob ay nagpapatingkad pa sa arrogance. Tumawa ng mapang-uyam ang pulis. "Huwag kang maglaro sa akin. Marami na akong nakitang katulad mo na akala mo mataas sila sa batas." Naghalo ang crowd. Nagsisimula nang ma-inspire sila sa quiet strength ni Manny. Nakikita nila ang contrast,
isang lalaki ng kapangyarihan at fame na nagpapakita ng pasensya, habang ang may uniforme ay wala. May batang babae na humila sa manggas ng nanay niya at itinuro. Mama, si Manny Pacquiao yan. Nakita ko sa tsihi. Tumango ang marami. Ang bulungan ay naging sigurado na. Nag-flash ang cameras, nag-spread na ang video clip sa social media. Pero hindi pa rin nakuha ng pulis. Sige na, enough. Kung hindi ka aalis, ihahatid kita palabas mismo. Tumingin si Manny sa crowd tapos bumalik sa pulis. Naramdaman niya ang dose-dosenang mata na nakatingin, naghihintay kung ano ang gagawin niya. At sa sandaling iyon, pumili si Manny, hindi magdepensa ng may galit, kundi hayaan ang kababaang loob na magpakita ng katotohanan sa tamang oras. Naitatag na ang stage, lumalakas ang bagyo, at malapit nang magbanggaan ang arrogance ng pulis sa katotohanang hindi na niya maiiwasan. Abala na ang kalye. Nagbagal ang mga sasakyan, sumilip ang mga pasahero sa bintana, curious sa lumalaking gulo. Dose-dosenang phone ang nakatutok, kinukunan ang bawat segundo. Nag-stream na live ang mga video, umaabot sa libo-libong viewers sa loob ng ilang minuto. At nanatili pa rin ang pulis na nakakrus ang braso, nakatingin ng masama kay Manny. Sir, ito na ang huling beses. Umalis ka na bago kita pilitin. Matapang ang salita, pero ang mata ay nagpapakita ng iritasyon, parang gusto niyang gawing halimbawa ang key nobody na to. Pero hindi na kinaya ng crowd. Hindi yan nobody, sigaw ng isang lalaki mula sa likod. Si Manny Pacquiao yan. Magpakita ka ng respeto. Tumigas ang panga ng pulis. Tumawa siya ng mapang-uyam. Pacquiao, please. Hindi basta-basta maglalakad ang senador ng ganito. Pero lalong mahirap itanggi ang katotohanan sa bawat segundo. Dahan-dahang itinaas ni Manny ang cap, inilantad ang mukha niyang hindi malilimutan. Agad na napahiyaw ang crowd. Bahagyang sumulong ang mga tao, nagtuturo, nagbubulungan, may nag-cheer pa. Siya nga, sigaw ng isang babae, nanginginig ang boses sa excitement. Si Manny Pacquiao yan. Nag-iba ang smug smile ng pulis. Napakurap siya, lumapit pa, nababasag na ang confidence. Pero sa halip na mag-sorry, lalong nagmatigas. Kung talagang si Manny Pacquiao ka, patunayan mo. Bakit magtatayo rito ang senador ng ganito ang suot? Simple pero malakas ang sagot ni Manny. Tumingin siya diretso sa pulis at sinabi. Dahil hindi ko kailangan ng luxury para maalala kung sino ako. Galing ako sa mga kalyeng katulad nito at hindi ko nakalimutan yon. Sumabog ang palakpakan sa crowd. Nag-ugong ang cheers. Nagkamot-kamot ang pulis, napapansin na nawawala na ang kontrol sa sitwasyon, pero hindi pa tapos si Manny. Bahagyang lumingon siya sa mga nanonood. Kalmado ang boses pero may bigat. Ang respeto hindi dapat galing sa title o damit. Dapat galing sa paano natin tratuhin ang isa't isa. Kahit ordinaryong tao lang ako rito, karapat-dapat pa rin ako ng kabaitan. Makapangyarihan ang katahimikang sumunod. Lubos na tumagos ang mga salita sa puso ng lahat. Kahit sa mga naupo lang dahil sa curiosity. Pero ang pulis, namula ang mukha, nasusunog ang embarrassment sa mata. Napahiya siya sa harap ng lumalaking crowd, pero ang pride ay hindi niya binibitawan. Bulong niya, sige na, enough na iyang speech. Huwag nating gawing eksena to. Pero huli na. Nangyayari na ang eksena. Sumisigaw na ang mga tao sa kanya. Binastos mo siya. Dapat kang mag-sorry. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Gumuho na ang authority ng pulis. Nalunod ang salita niya sa alon ng boses na nagdedepensa kay Manny Pacquiao. Sa gitna ng lahat, nanatiling grounded si Manny. Walang galit, walang yabang, pasensya lang. Ang quiet dignity na iyon ang lalong nagpakita ng contrast, isang lalaki sa uniforme na mali ang paggamit ng kapangyarihan, at isang tunay na champion na nagpapakita kung ano talaga ang tunay na kapangyarihan. Hindi na tungkol sa isang insulto lang ang sandali. Lalong lumalaki ito. Tungkol ito sa hustisya, kababaang loob, at kung paano ang karakter ng isang tao ay pinakamaliwanag kapag sinubukan sa pinakamahirap na paraan. At sa sandaling yon, alam na ng lahat na may hindi malilimutang mangyayari. Mabigat na ang hangin. Ang dating abalang kalye ay naging stage na si Manny Pacquiao ang sentro.
Tigas na nakatayo ang pulis, nakakapit ang panga, nabubulok ang authority sa ilalim ng mata at kamera ng dose-dose ng tao. Para kay Manny, hindi tungkol sa ego ang sitwasyon. Pwede siyang umalis, pero ang paraan ng pagsasalita ng pulis, mapang-uyam, nakakahiya, parang wala siyang dignidad, ay tumama sa kanya. Hindi dahil siya si Manny Pacquiao, world champion at senador, kundi dahil alam niyang marami pang iba ang nakararanas nito araw-araw nang walang kakayahang sumagot. Nagbago ang energy ng crowd. Hindi lang dahil legend siya ang ipinagtatanggol nila kay Manny. Ipinagtatanggol nila siya dahil ang kalmadong lakas niya ay nagpapaalala sa hustisya, sa fairness, sa mas malaking bagay. Officer, sabi ni Manny ng matatag pero walang galit. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa paano mo tinatrato ang tao. Sasabihin mo ba yan sa matandang lalaki, sa manggagawa na pauwi, sa mahirap na bata sa kalyeng? Nilunok ng mahirap ng pulis ang laway, kitang-kita ang pag-igting ng lalamunan. Mas malalim ang tanong kaysa inaasahan niya. Nabitin ang boses niya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pero hindi binili ng crowd. Ang trabaho hindi ibig sabihin ay pahihiyain ang tao, sigaw ng isa. Binastos mo siya ng walang dahilan, dagdag ng isa pa. Tumingin ang pulis sa paligid, nararamdaman ang pagdulas ng lupa sa ilalim. Ang mga recording na phone, ang sigaw, ang matatag na tingin ni Manny Pacquiao, sobrang dami na. Tumuwid siya, pinamaga ang dibdib, sinusubukang isave ang control. Sige na, lahat, pakikalmahan. Huwag nating palakihin to. Pero itinaas ni Manny ang kamay ng mahinahon, pinigilan ang crowd at ang pulis gamit ang presensya lang. Ang boses niya ay may quiet command ng isang taong nakipaglaban sa ring, sa Senado, at sa pinakamahirap na kalye ng buhay. Hindi escalation ang gusto ko. Respeto ang gusto ko. Nanipis ang labi ng pulis. Sandali, mukhang mag-aaway pa siya. Pero may isa pang twist. Mula sa gilid ng crowd, tumakbo ang isang batang lalaki na may daladalang lumang boxing glove. Namumula ang mata sa pagkamangha habang tumitingin kay Manny. Sir Manny, pwedeng pirmahan to, please. Natigilan ang pulis. Tahimik ang buong crowd. Ang innocent na request ng bata ay sumira sa anumang natitirang duda tungkol sa identity ni Manny. Sino pa ba ang hihingi ng autograph sa kalye ng ganun? Ngumiti ng mainit si Manny, yumuko at kinuha ang glove. Maingat niyang pinirmahan, hinaplos ang balikat ng bata. Magtrabaho ng mabuti, mag-aral ng mas mabuti at laging maging mabait. Iyan ang magiging tunay na champion. Sumabog ang cheer sa crowd. Nag-zoom in ang mga phone, kinukunan ang bawat segundo. Nalugmok ang balikat ng pulis, gumuho na ng tuluyan ang arrogance. Wala nang maitatanggi. At gayon pa man, ang kahihiyan na inilaan niya kay Manny ay bumalik sa kanya. Hindi na siya ang may control. Siya na ang exposed. Siya ang aalahanin ng crowd sa pagbasto sa isang national hero. Dahan-dahan, may pag-aalinlangan, nagsalita siya. Senator Pacquiao, hindi ko alam, sorry po. Pero hindi ngumiti nang may tagumpay si Manny. Hindi siya nagmalaki. Tumango lang siya at sinabi, tanggap ko ang sorry mo. Pero tandaan mo, huwag husgahan ang tao sa suot niya o sa kinatatayuan niya. Husgahan mo sa puso niya. Mas mabigat ang mga salitang iyon kaysa sa anumang suntok na natamaan ni Manny. Tumingin pababa ang pulis, humbled. Nagpalakpakan at nag-cheer ang crowd, hindi lang sa tagumpay ni Manny, kundi sa grace niya. Ito ang tunay na sukatan ng greatness, ang kakayahang tumaas sa kahihiyan at gawing aral ito para sa lahat na nanonood. At habang puno ng ingay ang kalye, iisang iniisip ng lahat, hindi pa tapos ang kwentong ito. May mas nakakagulat pa na darating. Naging electric ang kalye. Mga taong minutes lang ang nakaraan ay dumadaan lang, ngayon ay magkatabi na, mataas ang kamera, dokumentado ang lahat. Si Manny Pacquiao, dating binastos at binabaliwala, ngayon ay nakatayo ng matayog, hindi sa lakas, kundi sa kababaang loob. At ang pulis, mukha nang nawala ng authority sa sariling kamay. Pero nagsisimula pa lang mag-ripple outward ang kwento. Isang babae sa crowd, mahigpit ang hawak sa phone, sigaw. Live na to ngayon. Dapat makita ng mundo kung paano tratuhin kahit ang mga hero ng hindi patas. Umaakyat na ang viewers sa live stream niya, bumabaha ang comments habang nanonood ang mga tao sa internet.
Napansin ng pulis na mutla ang mukha. Hindi lang random na tao ang kanyang pinagmalabitan. Pinagmalabitan niya ang isang taong ang presensya ay nag-uutos ng respeto sa buong mundo. Ang ideya na libo-libo, baka milyon-milyon, ang nanonood ay nagdulot ng panik sa kanya. Si Manny, nanatiling kalmado. Kinapa niya ang bulsa, kinuha ang maliit na panyo, at pinunasan ang pawis sa noo. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng sandali. Hindi lang insulto ang hinahawakan niya. Dala-dala niya ang responsibilidad sa lahat na minsan ay pinahiya, binastos, o ginawang invisible. Nakikita niyo ba, sabi ni Manny, bahagyang lumingon sa crowd. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kung gaano kadali gamitin ang kapangyarihan para gawing maliit ang iba. Pero hindi kailangan maging mayaman, sikat, o makapangyarihan para mag-deserve ng respeto. Ang respeto ay karapatan. Umugong ang cheers na nanginginig sa pulis. At may isa pang twist. Mula sa likod ng police car, lumitaw ang isang senior officer, isang captain, ang makintab na sapatos ay tumutunog sa pavement. Tinawag siya ng isang concerned na bystander na natakot na lalala ang sitwasyon. Naghiwalay ang crowd habang lumapit siya, naningkit ang mata habang tinitingnan ang eksena. Ano ang nangyayari rito? Tanong ng captain. Agad na tumuwid ang unang pulis, sinusubukang i-recover ang composure. Handling lang po ng sitwasyon, sir. Ang lalaking to ay. Pero bago matapos, may boses mula sa crowd na tumago sa hangin. Alam mo ba kung sino yan? Si Manny Pacquiao yan. Mabilis na lumingon ang ulo ng captain. Nanlaki ang mata nang makilala niya. Lumapit siya, nagbago agad ang tono. Senator Pacquiao. Sir, humihingi po ako ng malalim na paumanhin sa anumang nangyari rito. Parang gusto nang lamunin ng lupa ang unang pulis. Hindi niya matanggap na ang lalaking binastos niya ay hindi lang boxing legend, kundi respetadong senador pa. Tinanggal ng captain ang cap, bahagyang yumuko. Sir, pakikalmahan niyo po ang misunderstanding na to, hindi na po maulit. Hindi gumalaw si Manny, hindi nagmalaki. Ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa sa anumang galit na sigaw. Lumapit ang crowd, naghihintay kung ano ang isasagot niya. Sa wakas, nagsalita si Manny. Ang pagpapatawad ay madali, pero ang pagbabago, iyon ang mahalaga. Itinuro niya ang pulis. Sanain niyo ang mga tauhan niyo na makita ang tao, hindi lang ang uniforme. Ang authority hindi tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa serbisyo. Umugong ang palakpakan, tumaas ang sigaw. Manny! 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 Patuloy ang recording ng phone, patuloy ang buzz ng live streams, at sa real-time, nanonood ang mundo ng public lesson sa kababaang loob, grace, at tunay na leadership. Tumango ng seryoso ang captain. Salita ko po yan, Senator. Tahimik na lang ang humiliated na pulis, nabawasan sa wala ang dating arrogance. Pero sa loob-loob niya, alam niyang binigyan siya ng bihirang bagay, hindi lang pagpapatawad, kundi halimbawa ng dignidad na hindi niya malilimutan. At habang pababa na ang araw, malayo pa sa tapos ang kwento. Ang mga video na i-share ay malapit ng sumabog online, umaabot sa sulok ng mundo na hindi inasahan ni Manny o ng pulis. Pag-uwi ni Manny Pacquiao mula sa crowd ng gabing iyon, buhay na ng sarili ang encounter. Sa loob ng ilang minuto, bumabaha na sa social media ang clips ng pagbastos ng pulis at ang kalmado, malakas na sagot ni Manny. Sa Twitter, trending na ang hashtags tulad ng #RespectPacquiao, #Hustisya sa kalye, at #HumilityWins. Sa Facebook, puno ng shares ang live streams na may captions tulad ng, ang kababaang loob talo sa arrogance palagi, at kaya laging champion si Manny Pacquiao. Pagdating ni Manny sa sasakyan, hindi tumitigil ang buzz ng phone niya. Una siyang tinawag ni Jinky, ang asawa. Manny, anong nangyari? Nakikita kita kahit saan. Mahinang huminga si Manny. Isang tao lang na nakalimutan kung ano ang respeto. Pero ngayon, buong mundo ang nag-uusap tungkol dito, sagot ni Jinky. Alam mo ba kung ilang tao ang na-inspire sa sinabi mo? Sa Pilipinas, major D channels na ang nagpapatugtog ng story, paulit-ulit ang calm speech ni Manny. Pinupuri ng mga anchor ang kakayahan niyang manatiling composed sa pressure, na ginawa niyang life lesson ang sandali, kahit sa labas ng ring, napatunayan niyang tunay na fighter siya para sa dignidad at respeto. Sa V,
late-night hosts at commentators ang nagde-debate sa footage. May mga malupit na pumuna sa pulis, may mga namangha sa kakayahan ni Manny na hawakan ang kahihiyan ng walang galit. Isipin mo, sa halip na sumagot ng galit, ginawa niyang life lesson para sa buong mundo, sabi ng isang commentator. Sa Europe at Asia, nag-init ang online forums. Mga chess player, atleta, politician, tao mula sa iba't ibang buhay ang nagpo-post ng clips na may sariling reflections. Marami ang nagbigay ng paralel sa sariling struggles, mga pagkakataon na minamaliit, hinusgahan, o binastos, at hiniling na sana ganun din nila hinandle ng may grace. Samantala, ang pulis sa sentro ng lahat ay nalulunod sa tidal wave ng criticism. Ang pangalan niya, kahit blurred sa maraming video, ay mabilis na nakilala. Bombarded ang social media accounts niya ng comments, karamihay malupit, may humihingi ng accountability, at kaunti ang humihingi ng awa. Una, gusto niyang i-defend ang sarili. Pero habang paulit-ulit niyang pinapanood ang video, lalong lumilinaw ang katotohanan. Hindi justifiable ang behavior niya. Nang gabing yon, mag-isa sa apartment, nakita niya ang isang clip na mas nanginginig sa kanya kaysa sa iba. Hindi ang salita ni Manny. Hindi ang crowd. Isang bata, siguro 8 years old, nanonood sa TikTok at sinasabi. Bakit ang sama ng pulis? Ang bait naman ng tao. Pinatay niya ang phone, itinakip ang mukha sa kamay, at sa unang beses sa maraming taon, talagang naramdaman ang bigat ng dapat na ibig sabihin ng uniforme niya. Interestingly, si Manny mismo ay hindi nag-post tungkol sa insidente. Walang statement na inilabas. Walang hinanap na atensyon. Umuwi lang siya, nag-dinner kasama ang pamilya, at tahimik na nagdasal ng gabing yon, humihingi ng guidance. Pero ang katahimikan niya ay lalong nagpataas ng usapan sa mundo. Pinupuri ng commentators ang humility niya, sinasabing ang pagtanggi niyang magdagdag ng gasolina sa apoy ay nagpapatunay ng integrity. Isang popular na YouTube channel ang nag-summarize ng perpekto. Ang tunay na kapangyarihan hindi sa pagsagot pabalik. Ito ay sa pag-alam kung kailan manahimik. Tinuruan tayong lahat ni Manny Pacquiao nang hindi man lang bumato ng suntok. Kinaumagahan, mahigit 50 million views na ang video sa iba't ibang platforms. Sa mga paaralan sa Pilipinas, ginagamit na ito sa classroom bilang lesson sa respeto. Kinukot ng motivational speakers ang salita ni Manny. Kahit government officials ay pumupuri sa halimbawang iniwan niya. Samantala, ang pulis ay tinawag para sa disciplinary review. Pero mas mahalaga, naharap niya ang mas mahirap, ang mabuhay sa realidad na ang lalaking sinubukan niyang pahiyain ay naging guro mismo ng kanyang redemption. At para kay Manny, tuloy lang ang araw niya ng normal, ngumingiti, binabati ang fans, at tahimik na nagpapaalala sa bawat taong madadaanan. Ang respeto ay libre, pero kayang magbago ng lahat. Isang linggo pagkatapos, tahimik na kakaiba ang kalyeng iyon kung saan nangyari ang insidente. Nagbubukas ang mga vendor ng stall, tumatakbo ang mga bata, nagpapatuloy ang mga dumadaan sa routine, pero naaalala ng lahat ang nangyari roon. Nanatili sa hangin ang memorya ng calm dignity ni Manny Pacquiao. Pagkatapos ng mga araw ng public outrage, inanunsyo ng police department na disciplined na ang involved na officer. Pero may unexpected ding nangyari. Ang officer mismo ang nag-request na makipagkita personally kay Manny. Hindi para mag-away, hindi para magdepensa, kundi para mag-apologize. Pagdating ni Manny sa meeting spot, nandun na ang pulis. Wala na ang arrogance, ang condescending tone, ang smugness. Sa halip, nakatayo siyang matigas, nakayuko ang mata, kinakabahan na hawak ang cap. Senator Pacquiao, sabi niya, bahagyang nababasag ang boses. Gusto ko pong humingi ng tawad sa paano ko kayo tinrato. Binastos ko po kayo bilang tao, bilang public servant, at bilang simbolo ng pag-asa sa marami. Nakalimutan ko po kung ano ang ibig sabihin ng unipormeng ito. Sandali, walang sinabi si Manny. Tinitigan lang niya ang lalaki sa harap. Lumapit ang crowd na nagtipon, naghihintay sa reaksyon niya. Sa wakas, nagsalita si Manny, matatag pero gentle ang boses. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay kung natuto ba tayo rito. May dala kang badge. Ibig sabihin, dala mo ang tiwala ng tao. Huwag mo na ulitin na makalimutan yon. Namuo ang luha sa mata ng pulis. Tumango siya, hindi makapagsalita at inilahad ang kamay. Dahan-dahang hinawakan ni Manny at nag-shake.
Sumabog ang palakpakan sa crowd. May nag-record ng moment. May nagpunas lang ng mata na antig sa eksena ng pagpapatawad na nagaganap sa harap nila. Lumingon si Manny sa mga nanonood. Ang respeto hindi lang para sa sikat o makapangyarihan. Bawat tao ay karapat-dapat nito, mayaman man o mahirap, kilala man o hindi. Kung susundin natin yan, mas magiging mabuti ang mundo natin. Na-reinstate ang pulis, pero may stricter oversight at bagong training. Mas mahalaga, dala-dala niya ang humility ng pagiging pinatawad ng mismong taong binastos niya. Para sa kanya, hindi na tungkol sa pagsuot ng badge. Tungkol na ito sa pamumuhay ng ayon dito. At para kay Manny, hindi na niya binanggit ulit ang insidente. Hindi niya kailangan. Ang aksyon niya ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang press release o speech. Sa buong mundo, naging higit pa sa viral video ang kwento. Naging parable ito tungkol sa respeto, kababaang loob, at second chances. Kinokot ito ng teachers. Pinapangaral ito ng pastors. Isinasalaysay ito ng parents sa mga anak. Habang papalayo si Manny ng araw na iyon, may sumigaw sa crowd. Champ, bakit hindi mo na lang siya pinahiya noong unang araw? Lumingon si Manny, ngumiti at sinabi. Dahil minsan, ang pinakamabuting paraan para manalo ay hindi ang makipaglaban. At doon siya kumaway, sumakay sa sasakyan, at nawala sa abalang kalye, iniwan ang isang aral na hindi malilimutan ng mundo. Taga saan kayo nanonood? I-comment nyo sa baba. Kung naantig ang puso nyo sa kwentong ito, pindutin ang like, i-share sa friends, at huwag kalimutang mag-subscribe dahil baka bukas pa mas magbigay inspire ang susunod na kwento.